we need to do this At alam niyo kung bakit. Kung ano yung nilulong namin, gusto namin maging malinaw sa sambayan ng Pilipino at bigyang saysay ang mga ginagawa ng lahat, lalo na ng mga vloggers, yung effort to spread yung totoo po para hindi naman tayo nagmumukhang mangmang at uto-uto. Tandaan natin, bilang Pilipino, para ipakita ang pagmamahal sa ating bayan, we need to stand firm, fight, and do what is yung right thing. Ano yun? Ipaglaban ang karapatan natin at bigyang hustisya ang panawagan ng ating mga inaping mga kababayan and of course, yung mga nagmamanipula ng batas. Sabi ko nga, sa PDP, lahat pwedeng baguhin. Pero ito ay mas magiging kapakinabangan na mas nakararami, hindi namin pwedeng i-bend ang law, inuulit ko. Dahil doon tayo lagi sa tama maninindigan at para po sa ikabubuti ng ating pong mamamayan. Today, of course, mapalad tayo dahil ang layo ng kanyang pinanggalingan ng ating birthday boy. Siya ang dating pinagmamalaking isa sa panelist, no, na ang dami-dami talagang mga fans. Palakpakan naman natin. Talagang palakpakan, no? Oy, wag niyo bitawan yung cellphone. Andito ang ating magaling na Rob Rances, si Sir Rob. Thank you, Sir Rob. Thank you. Tingnan mo kung nasa man behind me. Sir Rob. I'm so humble. And of course, si Prof. Kalilong. Prof. Kalilong, thank you for coming, ha. Salamat po talaga. Alam ko mamaya magkakaroon tayo ng isang paglalatag at balitaktakang maliwanag para sa lahat. And, dito naman ang atin, fresh from, I don't know kung nanggaling sa Hague, from the 30 Youth Party List, ang ating pinagmamalaki. Sa NYC, Commissioner or Undersecretary na pala ang kanyang level, Commissioner Ronald Cardema. At syempre po, ang ating pinagmamalaki, ang palaban lagi. Saan ba nanggaling to? Ito, nakikita ko to sa lahat ng labanan. Andito po ang ating pong si Sir Boss Jing Paras. And, ang ating magiting palaban, walang inuurungan, umuulan, umaaraw, bumabagyo, bumabaha, ang matapang na manindigan sa tama. Palakpakan naman natin, Attorney Ferdy Topacio. At syempre, no, kailangan handa kami kapag legalidad ang pinag-uusapan. Bagamat napakaraming abogado po sa PDP, syempre, andito ang aming chairperson ng legal committee. Ang ating pong nag-iisang palaban pagdating sa karapatan at legal issues. Lapitan ninyo, libre lang magtanong dito. Attorney Yvette Contacto. And now, ako na po ang magbubukas at pasisimulan po lahat ng ating voting. Naging moderator, pero siya po talaga ang aming pinaghuhugutan ng mga kung anumang kuro-kurong dapat pag-usapan at isiwalat para malaman ninyo lahat. So Rob, pasimulan na po natin ang kapihan sa PDP. Magandang umaga po sa ating lahat. Alright, magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan din po natin ang muse ng PDP. Pati na rin ang head ng ating Education Committee but also the Director of Kapihan sa PDP, si Ma'am Penny Belmonte. Okay. Ayan. So ang magiging topic po natin this morning is about the 2026 na budget ng Pilipinas. Diba? Masyadong maraming mga issues na nilalaman patungkol sa ating budget. To start it off, para magsimula tayong lahat, maybe we can ask the people in our panelists, yung mga panelists natin ngayon, to give us 1 to 2 minutes each of your opening statements about that within the 2026 budget. Ladies first. Okay, usapang budget po ang buhay no ng bawat Pilipino ay nakasalalay dito sa budget na ipapasa sa 2026 coming from what has been termed and described as the most corrupt budget of the Philippines, which is the 2025 national budget. Ito pong 2026 ay importanteng usapin para ho no sa importante ho itong matuntunan, madinig ng ating mga kababayan. Ano po ang saloobin ng mga panelists ngayon pagdating ho sa nangyari sa usaping bicameral na sinasabi nila ay televised po, no? At tingnan ho natin maging bukas ang ating isip, ang ating mga tenga sa usapin ngayong umaga at sana ho ay maliwanagan kayo ano ho ba talaga ang tunay na nangyari dyan sa Bicameral Conference Committee pagdating sa 2026 national budget. Magandang umaga po mga kababayan, sa ating mga kasama sa media and ating mga putihing mga vloggers at of course ang aking mga kasama dito sa panel, of course my long time Mr. Kalilong. And of course, my kumpanyera, Attorney Contacto, and my good friend, Rob Rances, very able, who will be our moderator today. Mga kababayan, tulad ng sinasabi na ang issue ngayon ay yung 2026 budget. Wala pong kaibahan ito sa 2025. It's still equally the same corrupt budget. If you listen to the bicameral conference committee, although pinakita nila in public through internet, no? Makikita mo na muro-muro pa rin. Klaro-klaro yung sigat sayan at saka yung Mika, tawag ko nga doon, sa mukha pala, mukhang vampira doon yung Mika, parang sinisip-sip niya yung dugo ng taong bayan So, kunyari,
they are opposing the changes in the budget, in the BICAM. And yet, at the end of the day, pumapayag pa rin. So what kind of leaders we have in this country? Huh? Kaya, yun po, the PCIJ has reported that there's still massive insertions in the budget. So walang difference. The only difference is, moro-moro, papakita, kunyari, in public. Unlike before na nakatago. Pero, at the end of the day, nag-giveaway pa rin ng mga senadors sa buwatan ni Vince Dizon at ang House of Representatives. At saka yung Department of Transportation and House of Representatives. So, what is something new? When Saldico has identified the mastermind of the corruption as Mr. BBM, getting 25 billion in insertion and getting another 52 billion from the Alcantara scam in Bulacan, what do you expect? Will he stop, this president of ours, will he stop with this corruption? It is very reflective doon sa 2026 budget na si Marco Jr., siya pa rin ang konduktor ng konsyerto. Yun lang po, I'll just answer your queries later. Magandang umaga po mula sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid. Unang-una po, isang taus-pusong pasasalamat at sa kabila ng kitang-kita naman nating panggigipit at pagsikil sa freedom of expression ng kasalukuyang pamahalaan ay narito pa rin kayo. If only for that, you deserve the thanks of the Filipino people. Alam niyo po, etong budget na ito ay classic case of di na natuto. Parang Gary Valenciano na. Meron na noong 2025, nakita na ng mga kongresista na galit yung mga tao sa insertions, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Pinalitan na nga yung speaker. But what happened is that it's a different dog with the same collar. At mamaya po, kung i-discuss natin, nandito sa amin, these are indisputable facts tungkol sa sinong pinakamaraming insertions ngayon. Ang ating legislatura, in spite of the Belhica ruling na itong mga ganitong anomalya ay violative o labag sa ating saligang batas, ay tuloy pa rin ang paggawa nila. Hindi po sila sumusunod sa spirit at sa letter ng Supreme Court decision sa Belhica versus Ochoa. Ano pong gagawin natin? Sabi nga, to quote the famous words of BBM, anong gagawin natin? Hostage tayo eh. Kung hindi papasa itong 26, reenacted yung 25, which has been called the most corrupt budget in Philippine history. So we're caught between a rock and a hard place. These people have given us no choice to reenact a corrupt budget or to accept a budget that is equally corrupt, sabi nga ni kaibigang Ching Paras. So, nandyan po tayo. Ang problema, where is the outrage? Ito ang panawagan ko sa ating mga kababayan. Hanggang kailan tayo magtitiis? Niloloko na naman tayo. Sabi nga, hindi dapat magkaroon ng insertions. DPWH pa lamang, bilyon-bilyon na. Pwera pa yung Department of Health kung saan napakarami ng anomalya. DOTR, Agriculture, yung mga farm-to-market roads, pati sa AFP, ang daming problema. Hanggang kailan tayo magtitiis? Ngayon, subukan natin si Pangulong Marcos. Kung babasahin niya ulit yung 4,000 pages, katulad ng iniyabang niya, last year na binasa daw niya, tignan natin kung ibivito niya yung insertions. Kung hindi niya ibivito yung mga insertions na yan, isa lamang ang kahulugan. Siya yung, hindi lamang siya kasabwat, he is the one behind this one kasi gagamitin na naman nila na panuhol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabagat natakot sila nung may outrage ang publiko, baka hindi na sila makapanuhol sa mga nasa House of Representatives. Ngayon, pinakikita nila na it's going to be the same formula. The question now is, what are we going to do about it? Papabayaan na naman natin, isa na naman? Or are we going to take action by making our sentiments known? Yun po ang challenge of the hour. Panaloko na lang ba tayo? Are we going to sit down and take all of these insults to our intelligence? Or are we going to make a stand and take action? Salamat po. Good morning po. Para makita ng ating mga kababayan kung ano yung pinag-uusapang BICAM ngayon, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Noong isang taon, ang inyong Duterte Youth Party List, siya lang ang kaisa-isang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Quadcom sa Kongreso. Meron kayong 300 na kongresista sa Pilipinas at si Pangulong Duterte ay kinwestiyon ng 14 na oras sa Quadcom. Isa lang doon, pinagtanggol si Pangulong Rodrigo Duterte last November. At after nun, nung pagdating ng Disyembre, tinext kami ng DBM, Kong, tinanggalan po kayo ng 2025 budget through BICAM. Pasensya na po. Ganun kahalaga yung BICAM na nangyayari ngayon. Kung ang budget ng Pilipinas ay pinag-uusapan araw-araw sa loob ng kalahating taon, pagpunta sa BICAM, pwede kang biglang dagdagan o tanggalan ng budget, yun ang hindi alam ng mga Pilipino. Isipin ninyo, di ba? Mula pagkatapos ng SONA ng July, August, nagre-report na yung mga departamento at lahat ng opisina ng gobyerno at pinag-uusapan na kung ano ang kailangan budget ng lahat ng opisina ng gobyerno. Pero pagdating ng 2 linggo ng BICAM, pwede nilang biglang tanggalin bigla ang budget ninyo.
Kaya napaka-importante ng ginagawa ng mga Pilipino ngayon na binabantayan yung BICAM. So kung ang Duterte Youth Party List na ibinoto ng halos 2.5 million na Pilipino, pinakamalaking boto ng mga OFWs buong mundo, pinakamalaking boto ng mga pulis at sundalo at tropa ng gobyerno, ay kayang tanggalan ng budget ng gobyerno ng Pilipinas. Paano naman yung mga todo sipsip sa administrasyon at pinagtatanggol ang mga kabaloktutan ng gobyerno? Siyempre, ma-assume ninyo, kung tayo na nagsasalita ng matapang ay milyon kung hindi bilyon. Kaya dapat panoorin ninyo ang nangyayaring labanan ngayon sa BICAM. Dahil ang nangyayari dyan, yung Senado, tinatangka niyang pahintuin yung mga nangyayaring insertion. Kaya lang, yung ibang kongresista, binubulungan yung senador. Boss, dagdagan namin kayo ng bill. Kaya dapat bantayan ninyo. And masabi ko pa sa inyo, maliban dyan, tinanggalan na tayo ng budget ng 2025. Pagkatapos nating manalo, nang hindi man lang tayo bumibili kahit isang boto, kahit wala tayong coordinator sa buong mundo, tayo ang ibinoto ng mga OFW sa iba't ibang bansa, kahit saan ka pumunta. Nanalo tayo ng 3 pwesto sa Kongreso, tayo lang ang kaisa-isang opisina sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga plunderer at ghost projects. Tayo pa ang hindi pinaupo sa Kongreso. Kaya magagalit ka ng todo eh. Nanalo na nga tayo dahil nagagalit ang milyong-milyong Pilipino. Yung demokrasyang iyon tinanggal pa sa atin. Dati pera lang ang ninanakaw, ngayon pati boto. Kaya masabi ko sa inyo, ngayong mga panahon na ito, parang pati Pasko, ninanakaw sa mga Pilipino. Sino ang magsasabi na 500 pesos sapat na sa Noche Buena ng isang pamilyang Pilipino? Bumili ka ng lechong manok, 300 to 400 pesos. Bumili ka ng konting pangkanin, tapos na yung 500 pesos, yun na yun. Kahit anong explanation sa atin, alam ng milyong-milyong Pilipino na hindi sapat yan. Maliban dyan sa ipinipilit na 500 pesos lang ay kasya na sa isang magandang Noche Buena, ang ibinabayad nating tax na napakarami. Lahat tayo nagtatrabaho, bago mo makuha ang sweldo, may income tax ka. Pagpunta mo sa 7-Eleven o sa tindahan, may value-added tax pa. Pag wala kang trabaho, kailangan mo ibenta ang ari-arian ninyo, may capital gains tax pa. Pag hindi nyo ibebenta, magbabayad pa rin kayo ng amilyar, real estate tax pa. Pag hindi ka na nakatrabaho, wala ka nang ibebenta, ilalagay mo na lang sa bangko, pati yung pera ngayon sa bangko, may tax pa. Sa napakaraming tax dito sa mahirap na bansang ito, bakit hindi umuunlad at dumadami ang magagandang proyekto para sa lipunang Pilipino? Ito ay dahil yung ating tax, almost 1/3 niyan, ay nananakaw na ng sarili nating gobyerno. Kaya kahit yung mga foreign assistance, hindi na nagbibigay ang mga iba't ibang bansa, ang foreign direct investment, mga gusto mag-invest dito na negosyante, ayaw na rin. Yan ang nangyayari sa ating bansa. Ang piso bumagsak, ang PSE Stock Exchange bumagsak, at sinasabi sa atin araw-araw, napakaganda ng bansang Pilipinas. Nag-resign na ang Speaker, nag-resign na ang Senate President, nag-resign na ang APRO Chair, nag-resign na ang Executive Secretary, nag-resign na ang DBM. Ang sinasabi, napakadaming reforma sa pangunguna ng Pangulong Bongbong Marcos. It is under his watch, kaya nangyari lahat yan. Kahit napakalaki ng kanyang confidential fund to investigate lahat ng anomalya sa gobyerno, hindi niya alam kung ano nangyayari sa ating bansa. Kaya ang masabi ko lang po sa inyo, bantayan natin ang todo at nagpapasalamat tayo sa inyo, mga kasama natin sa social media at sa media, dahil kung wala kayo, mag-iiyakan na lang ang milyong-milyong Pilipino sa hirap na dinadanas ng bansang ito. At mamaya idagdag ko pa yung isang nagpapakilalang aide ni Vice President Sara Duterte, isang abnormal na tao. Ano pangalan, boss? Ramil Madriaga, na hindi man lang kilala ng mga taga-PSG. Siya daw nagtayo ng VP PSG. Hindi rin kilala ng mga Duterte sa Davao. Nagpapakilala siya ang most trusted man sa Davao. Kung di ba naman talaga baliw. Mamaya po, i-discuss ko po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po, and it's a pleasure to be standing alongside yung aking mga co-panelists who are, I consider, intellectual giants in their own field. Ako po si Dr. Froilan Carilong. Ako po ay isang profesor ng Agham Pampolitika at ng Public Administration. I'm also a political analyst. Maaaring nakikita niyo po ako sa media. And as a political analyst, I always try to be neutral as much as I could. Pero isa lang po masasabi ko, no, napakahirap pong maging neutral when we are in this kind of situation. Napakahirap po para sa akin na hindi tuligsain ang gobyerno ngayon, when in fact nakikita natin that we are being run like a by this government. Para tayong nasa isang sindikato at lahat po tayo ay hostage. No? So, ngayon po, dito sa, dahil ang pinag-usapan natin ay ang national budget, this 2026 national budget, sana po ang atensyon natin, medyo i-focus natin or i-rechannel natin sa isa pong departamento na binigyan ngayon ng pinakamataas na budget allocation, and this is none other than the Department of Education. We have to be very vigilant about this. 1.38 trillion po ang ibinigay sa kanila. And this is actually above average, no? Nung sa, kumbaga sa global standards, talagang napakataas itong budget na to. Ngayon, ang tanong dito is, ito po ba ay talagang magtatawid ng mga reforma na kailangan natin sa education sector, no? Hindi po dahil sa malaking budget ang ibinigay, talagang magkakaroon po ng kalutasan yung ating mga problema. Kinakailangan po tignan natin ano ho ba ang gagawin nila dito sa pera na to, no? When in fact, number one problem here will be the absorptive capacity ng mga eskwelahan po natin. Yung ating tinatawag na mga institutional capacities din itong ating sektor ng edukasyon, ano? At meron po ba talagang long-term benefits, no? Kasi para sa akin, the education sector is supposedly geared towards national development. Yan po talaga ang trajectory niyan. Pero kung ang
gagawin po natin dito at ang ilalatag lang natin dito ay pagtatayo lamang ng mga classrooms. Hindi ko sinasabi na hindi po tama yon. Pero kinakailangan din po maraming systemic reforms dahil sa DepEd po napakarami pong bottlenecks. I think we need to really address those concerns well. Digital connectivity, teacher upskilling, for example, lahat po yan kinakailangan ma-integrate dito sa budget na to. So ang tanong natin is, sapat po ba yung laki ng pondo? Maaari pong nadyan na yung pera, pero kung hindi po siya magagamit ng tama, no, and we will be able to misallocate or underspend it, magiging malaking problema po rin po. So para po sa akin, tignan po natin maigi, no, kung paano po gagastusin ng Department of Education itong napakaliking pondo na to para po hindi siya matulad, no, sa DPWH nung nakaraang taon na before we know it talagang naglaho na yung napakalaking pondo na inallocate para po dito. Yun lamang po at maraming pong salamat. Alright, maraming salamat po sa lahat mga panelists natin, and I'm sure at this point in time, I have some follow-up questions for all of you. Kaya lang I think at this point in time, yung mga tao gusto nilang malaman ng publiko, yung binanggit po ni Atty. Topacio about, sabi niya kanina na i-mention niya yung sino ang may pinakamalaking insertions and what could be the relevance nitong insertion na to politically, but also sa galawan na nangyari sa gobyerno natin. So Atty. Topacio, can you answer that? I do. Nais ko lang sabihin something very brief. I'd like to issue a respectful challenge to our president. Mr. Marcos, di ba ang narrative na iyong pinopromote ay hindi ako kasama dyan sa mga flood control scandals na yan. And in fact, ang sabi mo, ako nga ang nagpa-imbestige. Sinasabi mo yan constantly to your mouthpiece. At sinabi mo pa nga, di ba, noong ikaw ay nag-speech nung SONA, mahiya naman kayo. Now I would like to respectfully ask the president, Sir, kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Di ba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind? At sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman. Just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? I mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Are you not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino man dapat mahiya talaga rito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Why are you so silent? Bakit puro lip service? So that is my challenge. Ngayon, ito naman public knowledge naman, pero alam nyo magugulat kayo because alam nyo, yung sinasabi nga po sa Constitution, Rob, na the legislature is the guardian of the public purse. Alam nyo, dapat po ang ginagawa ng ating lehislatura ay magpipid. Kung merong wish list ang presidente under the National Expenditure Program, siguro dagdagan mo ng konti, bawasan mo ng konti, but for you to double or treble yung hinihingi ng presidente, there's something wrong. Bakit sa halip na pangalagaan mo yung pondo, tipirin mo, nilalakihan mo pa? Walang iniwan niya sa anak mo eh. Humihingi ng allowance, Dad, may party ako sa Sabado, pahingi naman 1,000. Wag, 800 lang. Ito, baliktad eh. Paano matututo ng fiscal responsibility? Dad, pahingi na 1,000, gawin natin 3,000. Saan mo ilalagay yung 2,000? Ha? Yun ang nagtataka ko. Ha? Kita nyo, ito ha. Ito na naman eh, walang pagbabago mga kasama. Tignan ninyo ha. Kaya sinasabi ko yung speaker, same, different dog, same collar. Ito, umpisahan natin. Yung iba eh, halimbawa si Roman Antonio, ang insertion siya hundreds of millions. Okay? Kunin na lang natin yung first 5 para hindi kayo maboard. Ang number 5 sa dami ng insertions ay si Nabota City Lone District Representative Toby Tiangco. Ang hiniling lamang sa NEP para sa NCR niya, yung kanyang distrito, ay 362 million. Ang in-insert niya ay 754,000. Doble. 754 million. Million, 754 million. For a total of 1.116 billion pesos. Mas malaki pa yung insertion kesa sa nakalagay sa NEP. Pagdating naman sa Eastern Samar, Christopher Gonzales, 2.7 ang million. 2.7 billion ang hiningi sa NEP. Nag-insert siya ng almost 900 million for a total of 3.6 billion. Eto na. Eto, the Swansing sisters. Yung paborito, yung crush ni Congressman Yung Chino Piras. pinakamagandang congresswoman sa House. Hindi, magkapatid ito. Iba pa yung si Micaela. Yung Bella, medyo improved version. Hindi ko kilala kasi. Oo. Hindi masyadong vampirik yung mukha. Kita nyo ha, 2.3 ang hiningi sa NEP, in-insert niya is 1.5 for a total of 3.8. Almost 3.9 kung rounded off. Yung kapatid niya, na chairman ngayon, ano? Chairman Apo, yeah. 1.7 ang in-insert sa 1.6 for a total of 3.4 billion. Ano yung billion ang insertions? Yung magkapatid, ang total insertions ay 3.2 billion yung magkapatid. And yung ating speaker, na akala natin mag-improve from Mr. Romualdez, ay ang hiningi lang sa DPWH na sa NEP ay 1.1 billion. Ang in-insert na ay 2.6, halos triple.
tinriple niya for a total of 3.783 billion pesos. Yan ba ang reform budget? Yan ba ang nahiyang mga tao? Hindi po sila nahiya. What are we going to do with this? Bago, si Vince Dizon, sapagkat alam naman natin, alter ego siya ng presidente, kunyari pa, binawasan niya, bago, nag-sorry, insufficient data daw, kinastify pa niya yung increase. Kaya daw ganyan lang maliit, kasi mali daw yung finid niya sa presidente to sa NEP. Can you imagine, for someone to admit that he should have been fired on the spot? Bakit mali yung binigay mo sa presidente? Na-mislead siya in formulating the NEP na kailangan pa dagdagan ng House. Can you imagine ang pinagluloko tayo? So yan po sinasabi ko, there seems to be no hope. Hanggang matapos po ang termino nitong Pangulong ito, ganyan po ng ganyan. Dahil nga, hindi po sila pwede matanggal ng insertions kasi ipanunuhol po nila yan. Pagdating ng February 26 ba? O 6. Yung February deadline. 26. 6. Oh, yung, pagdating ng February 26, deadline of the 1 year. kakailanganin nila yung perang yan. Sapagkat katulad nga na sinabi ni Chairman Cardema, depende ang budget mo doon sa agreement or disagreement mo doon sa pinagagawa nila sa'yo. Ayaw mong pumirma, wala kang budget, pipirma ka, sagana ka sa budget. So yun po ang malaking problema kung bakit hindi, never, na mare-reform ang ating budget. Okay, so bago po tayo makinig sa iba pang follow-up na mga comments about that, no? We just want to acknowledge ngayon, kasama po natin sa Zoom si Dr. Lorraine Badoy. She's a physician, political commentator, and also the former spokesperson of NTF-ELCA. So, Dr. Lorraine, naririnig po, niyo po ba kami? Sige po, give us your opening statement. We just started and we want to hear what you have to say about, particularly, ang topic po natin ngayon is the 2026 budget. But if you want to say something else, also, you're welcome to say that. Yun ang mabigat. Doc Lorraine, hindi po clear yung microphone ninyo. Medyo napuputol-putol po siya. But I think your signal is okay because hindi naman napuputol-putol yung video niyo, but it's just your microphone now. That, hindi. Wala pa po. Hindi pa rin. Okay. Sige. So we'll go ahead first. Yun, no? Parang si BBM lang magsalita pagka putol-putol. Tanong dyan ano ba rin si Loren? So while Dr. Lorraine is fixing... Wala, sama lang Okay, sige po, Dr. Lorraine. Alright, sige po. So, later on, maririnig natin ulit si Dr. Lorraine, pero just a speculation from any one of you, dun particularly dun sa Vince, telling na mali yung finid ko, what could have happened between the President and himself, dun sa possible na conversation kaya na nangyari, that's why he actually, during the BICAM was enforcing na dapat ibalik yung amount na gusto niya. What could have happened? What kind of conversations and ano yung naging purpose doon kung bakit sabi ito okay na to, that was what they submitted and eventually ngayon naman sasabihin mali yun, dapat ito yung tamang amount and all. Kung may speculations lang kayo. May I comment on that? Sure po. Well, unang-una, kailangan po malaman ng ating mga kababayan kung ano ba yung National Expenditure Program for the upcoming fiscal year. Yun po ang National Expenditure Program. This is prepared by the DBM and submitted to Congress for deliberation, acting as the basis for the General Appropriations Bill, which eventually becomes law. So, ibig sabihin, bago ipipresenta yan, I think sometime in the month of August, after the State of the Nation address, obligado na magsumite ang ating Pangulo ng kanyang inisip na ano ba ang pagpapatakbo ng gobyerno. Magkano ang kailangan na pondo para ayos ang pagpapalakad ng ating gobyerno. So, ibig sabihin, ano ba ang NEP? Bawat departamento ay gumagawa ng kanilang budget kung ano ang mga kailangan ng bawat departamento. So, pagdating yan sa Kongreso, re-reviewin lang. Kaya dapat ang ating Pangulo, kung matalino siya, kung maayos siya, matino siyang Pangulo, hindi pwedeng palitan yung kanyang budget. Busisiin lang ng Kongreso yan, pero pagdating uli sa tinatawag na General Appropriations Bill, yung gusto ng Pangulo na sinabit ni Senate, hindi dapat sana ang tatanggapin niya. Pero kung imamanggay na yan or iba-iba na ang siyempre, aangal dapat ang matino na Pangulo, di ba? Bakit wala ito? Ito yung, ano ba, Department of Public Works, ano ba ang gusto ng Pangulo nung sinabit ni Senate? Gusto niya ito ma-address itong mga expenditures na ito na siya yung makapagpabuti sa infrastructure program. Tapos biglang pagdating ng General Appropriations Bill, wala na yung mga gusto niya. So, ibig sabihin, under the Constitution, ikaw ang Pangulo, meron kang power of, tinatawag na veto power. Pwede mong harangin yung mga pinaggagawa ng mga congressmen for their own benefit, which is no longer for the benefit of the people in the first place. Kasi ang Pangulo, siya yung naglalatag ng anong maganda para sa taong bayan.
Pero pagdating sa kanya, pagbalik ng sinumiti niya, nawala na yung mga gusto niya. At iba na. So paano ako magiging effective na Pangulo to implement my program? Kung binago na ng Kongreso, pagdating sa BICAM, binago na lahat. Kaya kung matino ka, hindi ko papayagan na ang Kongreso ang magdikta ng gobyerno. Pagpalakad ng gobyerno. Kaya nga yung mga insertion, dapat aayawan sana ng Pangulo. Pero noong napakinggan natin si Saldico at nasabi na ininstruksyonan si Pangandaman, tapos kinonfirm ng Adrian Bersoing na nag-utos si Marcos na magsingit ng 100 billion, aba, anong nangyari sa kanyang National Expenditure Program? Ha? Siya mismo ang nag-violate, nag-diba ng kanyang National Expenditure Program. Kaya hindi matino ang gobyerno. Kung ikaw presidente, baguhin mo. Tapos, mayroon ka palang intensyon na kikita ka pala doon sa insertion mo. Kasi sabi ni Saldico, after na-insert yung 100 billion na pina-insert ni Marcos, biglang nakakuha siya ng kickback na 25 billion at binigay niya kay Marcos. Anong klaseng presidente mayroon tayo? Walang hiya ka ang presidente ka. Sasabihin mo, mahiya kayo, pero ikaw pala ang namilaw ng walang hiya. Huwag ka na ba? Kaya ako, nananawagan sa ating mga kababayan. Papayag ba tayo na ganyan ka magnanakaw ang isang presidente, according to Saldico, na kumukuha ng 25 billion? Maliban pa doon mga kababayan, doon sa mga nilatag nilang insertions na hindi po nakaayos doon sa National Expenditure Program. Kasi ang na-insert sa 2025 budget ay nasa 280 billion more or less. Ang binito lang ng ating Pangulo, 29 billion. So napakalaki yung, maliban doon sa 100 billion na pina-insert niya, mayroon pang mga ibang in-insert. At doon sa portion na yan, which went to Bulacan, sabi ni Saldico, 52 billion ang nakalap ni Saldico na kickback. So matino ba yung presidente ng ganyan, mga kababayan? Ako po'y nananawagan sa ating mga sundalo, sa ating mga pulis. Matino ba ang ating Pangulo na kumikita sa sariling pera ng mga taxpayers, sa mga naghihirap na taong bayan? Is that the kind of president? Kaya nga po, kung matino itong ating ombudsman, kasi sinasabi niya, ito, kilala ko ito, na itong ating ombudsman, at doon sa kanyang interview, sabi niya, wala na akong ibang hangarin, kaya ako pinilit na maging ombudsman, kasi gagawin ko ang tama. So, nanawagan po kami sa iyo, ombudsman, kung naimbestigahan ang ating vice presidente dahil pinahila nila ng plunder, there is no hindrance for you to investigate the president. He may be immune from suit, but he is not immune from investigation. You should show to the public the accountability of the president kasi may nag-akusa sa kanya. Inaakusahan siya ni Saldico na hindi lamang 25 billion at 52 billion ang kinita mo kasi sa 2025 budget lang yan. What about the 2024? What about the 2023? Magkano kinita mo, Mr. Pangulong Marcos? So, bakit hindi, alam mo, sa ating proseso ng batas, pwede kang magpadala ng isang investigador sa kung saan man si Saldico, kumuha pwede mong kuhanan ng deposisyon si Saldico. Kung ikaw ay talagang masigasig at gusto mong talagang you go to the bottom of the corruption in the country kasi wala nang control over you si Marcos na-appoint ka na. Pareho lang yan sa Supreme Court Once you are appointed, you are no longer within the reach of the appointing authority. You can do your thing for the good of the people. So, yan, pwede mong imbestigan. Pangalawa, sinasabi ni Ping Lacson, hindi daw si Presidente ang nagpa-insert, kundi ginamit lang ang pangalan niya ni Pangandaman. Ginamit niya ang pangalan niya ni Adrian Bersamin. Bakit hindi mo imbestigahan itong dalawa? To go to the bottom, who is telling the truth? Is Marcos telling the truth? Or is it Adrian? Or is it Amina Pangandaman? Lalo na yung Jojo Cadiz na tumanggap ng 1 billion according to Saldico para kay Macoy. Why don't for the sake of the country, para to go to the bottom, yung pinakamataas na opisyal. Kasi sinampahan na nila kamo si Martin Romualdez. Pero hindi pa rin satisfied ang taong bayan. Sabi nila, baka si Martin Romualdez, instrument lang yan ng mastermind. Para talagang masabi na may katotohanan yung sinabi ni Marcos na mahiya kayo, dapat clean na clean siya. Pero, how can he prove that he is clean when he is not being investigated? Yung ICI na ginamit niya to investigate hanggang dito lang. Pero, it's beyond reach sa kanya. Kaya sabi ng mga tao, useless yung ICI kasi, halimbawa, si Sandro Marcos, inimbestigahan. Sabi niya nung una, I am willing to dispense the ICI to have, brought in public yung testimony ko. Pero sabi, wag na. Halimbawa, doon sa testimony ni Sandro Marcos, it was found out na totoo yung mga insertions niya at he made money out of it. Tapos, the ICI is about to file. Sasabihin ni Marcos, ay, huwag niyong irisali yan, anak ko yan. So anong katotohanan ng ICI na yan? Kasi ang may control sa report
at sa endorsement sa ombudsman is still the president. Siyang gumawa ng ICI niya. So, anong saysay ng ICI? Kaya nga, sinabi sa akin ni Dave Singson, akong unang nakakalap nung sinabi ni Dave Singson that he was resigning kasi ginagamit lang siya. Yung kanyang kredibilidad, ginagamit lang ng ICI. At muro-muro lang ang ginagawa ng ICI. So, yun po mga kababayan, ilagay nyo sa pag-iisip nyo, kayo, kung nakikinig kayo sa sinasabi ko, I am calling the Ombudsman to investigate Marcos Jr., itong Pangulo ng ating bansa. Dahil may aligasyon na siya ang pinakakurap. At yan ay upon the personal knowledge of Saldico. Bakit tayo maniwala kay Saldico? Kasi pareho lang yan sa mga 5 magnanakaw, hinold up nila yung bangko, kasama sila lahat. Noong nag-run away sila, may nahuli na isa. At ito ay ininterrogate ngayon ng policeman. At sabi niya, ang mastermind po namin, yun si, Makoy Madriaga. Ang isang kasama namin, si Martin De Lima. Oh. Ang isang kasama namin ay si Ping, so, kung ikaw kasama sa nagplano at nahuli ka, hindi ba yung mga ginawa niyong plano para magnakaw, may katuturan yung sinasabi nito kasi kasama siya sa nagplano at nagnakaw? So, ganun din. Kung isa sa mga magnanakaw, si Saldico, at nahuli, at siya ngayon ang nagsasabi na si Marcos ang nag-utos sa akin na maglatag ng insertion, hindi ba kakapaniwala si Saldico? Ngayon, ginugulo nila ang usapan. Wala daw AI daw yung sinasabi ni Saldico, wala daw hindi daw under oath. Hindi po totoo yan. Personal knowledge and under the rules of the Ombudsman, evidence can be had in any form. Nasa probative value na. Pero para sa akin, napakataas ng probative value ng sinasabi ni Saldico. So, kung karapat-dapat na imbestigahan ito, at karapat-dapat na nandyan si Attorney Boying Rimulya, nakuha na niya yung gusto niyang maging ombudsman. Ngayon, dapat makuha rin yung gusto ng taong bayan na ipakita mo sa kanila yung katotohanan. Yun po ang hinaing ng taong bayan sa ombudsman. Please investigate. Unang-una, si Saldico. Investigate Adrian Bersamin. Investigate Amina Pangandaman. Investigate Jojo Cadiz. Because ito yung makapagsabi. Kung wala nang saysayang investigation sa Senate, yung Blue Ribbon Kasi nagpakita na ng bias si Ping Lacson. Yung ICI, wala namang saysay. Kung imbestigahan mo si Marcos, siya rin ang magde-decide kung tama ba o hindi. So it remains with the Ombudsman, mga kababayan. Yun ang last bastion of determining accountability ni Marcos Jr. Yun po ang masasabi natin ngayong umaga. Okay, kukonek ko lang Thank you po, Representative Jing Paras. Iko-connect ko lang kasi kanina, very clear right now na parang nagiging avenue yung insertions basically for their agenda, whatever that is. Alright? And then, later on, sinabi din ni dating Commissioner Cardena, Duterte Youth Representative, na ang nangyayari is that political alignment actually determines yung mga insertions and also whether matatanggalan ka during the BICAM. Right? So, considering kanina, nakita natin yung top 5 and also at the same time, sa sinabi mo na political alignment actually influences the outcome of the BICAM or the budget in general. So, what do you think? Gaano ka-dangerous itong practice na to? That's question number 1. And the second question, sa 2026 budget, ano kaya ang niluluto if may influence yung political alignment dun sa magiging outcome ng budget? Siguro po sir, regarding dito sa BICAM, napanood ko yung statement ni Senator Loren Legarda yesterday. Kasi nakatayo siya at nagagalit siya. Sabi ni Senator Loren Legarda, bakit pinapuwersa nyo kaming mga senador, aprubahan niya mga ine-insert ngayong BICAM na ito? When in fact, ang budget ng Pilipinas, National Expenditure Program, ay pinag-aaralan buong taon. Kada opisina ng gobyerno nagsasubmit ng requested budget sa first quarter. Sa second quarter, titingnan ng DBM kung ginastos nyo ba ng ayos yung budget nyo last year, kung worthy ba kayo dagdagan ng budget. At pagpunta sa Kongreso ng August, ng third quarter at fourth quarter, bubusisiin naman kung may mga anomalya yung mga ahensya ng gobyerno para masabi ng mga taga-legislature na hindi dapat kayo dagdagan ng budget. Napaka-masusing paraan yung budget system, isang taon. Kaya sinasabi ni Senator Loren Legarda kahapon, bakit pinapuwersa nyo kaming magsingit ng budget dito sa BICAM ngayong 2 linggong ito? When in fact, ang BICAM, kaya ka lang nagkakaroon ng Bicameral Conference Committee para yung pinasang budget bill ng House at budget bill ng Senado, titingnan mo lang kung ano yung magkakaiba ng konti doon. Hindi mo pwedeng, kunyari, nag-rekomenda ng 2 piso si Congressman Topacio, tapos yung kasama natin, Senator Calilong, 3 piso yung sa kanya para sa isang departamento, titingnan lang kung paano magko-connect yung dalawa. Hindi pwedeng habang nag-uusap ng 2 piso to at 3 piso to, biglang under the table may sumingit na 1 billion kung saan. Yun ang purpose ng BICAM para lang i-check yung
provisions ng dalawang bill, ng Senate bill at House bill, kung ano yung mga hindi magkakatugma doon. Kaya lang ang nangyayari nga, habang nagdidiskusyon, ang daming nasisingit, hindi lang madami. Bilyon-bilyon, daang bilyon. Kaya nga po, ngayon ginawa nilang online yung BICAM. Dati, di mo alam kung ano nangyayari sa BICAM eh. Kahit mga kongresista na hindi kasali sa BICAM, alam ni Kong Jing Paras yan, bigla na lang napasa yung budget, di alam yung pinag-usapan doon sa BICAM. Ngayon, online. Kaya nakikita nyo, nag-aaway ng konti yung mga senador at kongresista. Nakita nyo, Senator Loren Legarda, tumayo doon kahapon. Kaya lang, kailangan nyo pa rin bantayan. Dahil baka magkaroon ng horse trading dyan. Baka alokin yung mga senador na, boss, tama na. Pero yung tigil 1 bilyon dito. Tapos ang laban, di ba? So kailangan bantayan ng mabuti yan. Ano po sir yung second question? Ano niluluto? If they are influencing the budget based on political alignment, in 2026, ano kaya ang niluluto? Nagkakalutuan talaga yan. Posibleng hindi. Kasi nga, ang sinasabi ko nga sa inyo, ang Duterte Youth Party List. Hindi kami kasali sa kahit anong bigayan dyan sa Kongreso. Dati maraming patawag sa Kongreso patungkol doon sa bagong Pilipinas Servicio Fair buong 2024. Sabi ni Mayor Magalo, pag sa rally, meron kang 777, 21 million. Sa lahat ng imbitasyon, 31 na imbitasyon, 0 yung Duterte Youth Party List. No, hindi kami sumasama sa ganyan na pupunta ka para bigyan ka ng pera. Mas marami pa kaming panahon pumunta sa youth leadership training, sa kampo ng AFP at PNP, laban sa NPA. Yun ang aming pinagkakaabalan sa Duterte Youth. So, maliban doon sa mga ganong klaseng bigayan, alam mo na bakit nagkakaroon ng insertion ngayon? Di ba? Yun ang nangyari sa Duterte Youth Party List, hindi insertion, talagang ziniro kami. After manalo, ziniro seat pa sa Kongreso, hindi pa makaupo, di ba? So, bakit ganyan? Bakit merong mga insertion? Ang sabi ng aking mga kasama dito, sila naman ang sanay na dating congressman na Jing Paras. Yan nga, dahil sa February, magkakaroon ng panibagong impeachment at paano mo mayayaya yung mga kongresista na yung iba doon, di naman talaga nagsasalita para sa taong bayan, tahimik lang, di aalokin mo ng mas malaking budget. Normally, sa experience sa House, gagawin nilang FLR yan for later release. Kasi binigyan ka na ng insertion ngayong January, hindi muna nila i-release yan. Unless hindi ka pumirma sa February impeachment. O, ganyan ang nangyayari dyan. Boss, isingit ko lang bago ko makalimutan yung sinasabi kong isang punto ko dun sa ano. Hindi kasi ako makatulog ng 3 araw dito sa Rodelba, Ramil Madriaga na to eh. Nabibuisit talaga ako, hindi pa naman ako nakainom ng losartan. Pero partner, magsingit ko lang, mabigat ha, dinalaw ni Dilima. O, dinalaw pa ni Dilima. Oo. Kaya hindi na daw Jonel, Ramil. Ito, banggitin ko lang po ng mabilis sa inyo ha. Kami sa Duterte Youth Party List, more than 10 years na namin kasama si Mayor Sara Duterte, Mayor Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, Pangulong Rodrigo Duterte. Pag kami napunta sa Davao o sa Malacanang o sa mga opisina nila, normally, kami, hindi agad namin kilala yung mga abogado doon, mga politiko, pero kilala kami, Yusek Cardema, Congresswoman Cardema, binabati kami. Pero, pag patungkol sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, mga PSG, VP PSG, mga nakadetail sa Malacanang sa Davao, kilala namin karamihan yan. Kasi pag napunta kami doon, sasaludo pa yan. Sir, kamusta po? Idol po namin kayo, laban lang po sa NPA. Kasi nga kami lumalaban sa Kongreso, laban sa NPA. Kaya karamihan ng mga security detail ng Pangulo sa PSG at ni Vice President Sara Duterte sa VP PSG, kahit nung mayor pa siya sa Davao City, kilala namin karamihan yan. Yung Duterte Youth Party List, yung 3 congressman na dapat nakaupo ngayon, isa nag-aral sa PNPA, isa nag-aral sa PMA, yung isa taga-UP, government troops kami. Hindi namin kilala yung Rodel Madriaga na yan, na bigla na lang, Ramil Madriaga na yan, na bigla na lang lumabas. Tinawagan agad namin yung mga members ng Duterte family. Sabi, parang hindi rin namin kilala yan eh. Kahit yung mga security, mga dating PSG commander, Yusek, hindi namin kilala yan. Dininay sir eh. So binasa namin yung statement niya, yung affidavit. Diba, I am Ramil Madriaga. I took up the College of Law from 91 to 95 at San Sebastian. Doon pa lang, I took up the College of Law eh. Sabi ko, ano to? I graduated but did not pass the bar. I work in NSC, National Security Council, and ISAF from 2001 to 2015. Doon pa lang ma-realize nyo kung taga-military kayo o familiar kayo sa military at police. Paano nangyari na nagtatrabaho ko sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ko pa sa Intelligence Service Armed Forces of the Philippines? Eh, hindi ka nga parte ng AFP eh. Wala siyang ranggo sa Armed Forces kahit private o corporal. Wala siyang ranggo sa PNP kahit patrolman. Hindi siya parte ng mga tropa ng gobyerno, pero sinasabi niya nagtatrabaho siya sa Armed Forces of the Philippines at sa NSC. Pangalawa, I worked in the NSC NBI from 2018 to 2020. Paano nangyari nagtatrabaho ka sa National Security Council, tapos nagtatrabaho ka rin sa NBI under ng DOJ doon sa 2 taon na yun? Anybody na familiar sa government service, alam nyo na agad sinungaling eh. Pangatlo, from 2018 to 2021, I work in the NSC, National Security Council, PSG, Presidential Security Group, and GHQ, General Headquarters. Ano yun? Eh yun rin yung same date nung nagtatrabaho ka sa NBI. So nagtatrabaho siya sa 4 na ahansya ng gobyerno, imposible yun. When you work in the PSG, separate unit ka na ng Armed Forces. Kasi pag nagkaroon ng kaguluhan sa bansa, nakadepensa lang kayo sa Pangulo. So yung sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa Campaginaldo, sa NSC, sa Viluna, at sa NBI, sa Maynila, sabay-sabay. Doon pa lang makita niyo na abnormal tong tao na to. Talagang ma-high blood ka sa pangatlo. At the start of the 2016 election campaign, then Congressman Roy Logoles
introduced me to the Duterte family to provide political and security advice. Pare, mapapainom talaga ako ng lasartan eh. Una, si Congressman Roy Lagoles, yung binanggit niya, patay na, kaya hindi mo ma-verify kay Roy Lagoles. Pero nagsalita si Maluti Kia, Chief of Staff ni Roy Lagoles, hindi rin daw niya kilala yan. O, dun pa lang, di ba? Pangalawa, inarekomenda ka ng patay na congressman sa Duterte family para ikaw ang mag-provide ng political and security advice kay Mayor Duterte. Pare, veteran politicians yung mga Duterte. Ang tatay ni Pangulong Duterte, gobernador na, 1950s, 1960s. Cabinet secretary na, 1970s. Ang anak, mayor, long-term, naging congressman, naging presidente pa. Tapos, ikaw ang magbibigay ng political advice dito sa political family na ito. Tapos sinasabi mo dito, ikaw rin ang pinagbibigay ng security advice. Sa dami ng general ng Armed Forces of the Philippines na na-assign sa Task Force Davao, ikaw na walang ranggo sa AFP o PNP, ikaw ang magbibigay ng military advice. Oh, I was also assigned to form groups that would support President Duterte's candidacy for president. Yan yung mga isang tao lang nag-volunteer ako tapos sinasabi na niya siya na yung nagtumulong, di ba? When Duterte was elected president, he ordered me to serve as counterintelligence agent for the National Security Council. Talaga namang Police, kontrolado mo kung may baseball bat ka nga naman talaga, mapapalo mo sa ngipin at sa pagmumukha niya to eh. Nung naging presidente si Duterte, inutusan ka. Masabi ko sa inyo, ang presidente ng Pilipinas, napakaraming sekretary, napakaraming undersecretary, napakaraming assistant secretary, at napakaraming general sa Armed Forces at sa PNP. Maliban pa sa napakaraming opisyal galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo sa AFP at PNP, ikaw ang inutusan for counterintelligence. Putang ina. Pangatlo, basahin ko lang kasi baka makalimutan ko. During that time also, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan Double Barrel. Nandiyan si Chief PNP ba to? Graduate ng Philippine Military Academy at napakadaming graduate ng Philippine National Police Academy, FBI Academy sa US. Ikaw ang inutusan ng presidente mag-lead sa intelligence information? Putang ina talaga, mapapamura ka talaga. Pangatlo, sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the Presidential Security Group. Masabi ko sa inyo, kahit pulis at sundalo ka, kahit graduate ka ng Philippine Military Academy at Philippine National Police Academy o Officer Candidate School, hindi ka agad makakapasok ng PSG kung hindi ka mag-VIP training sa PSG mismo. Wala dyan yung mag-outsource sila na, ayun, pwede yung nagtitinda, mukha kasi nagtitinda ng ano to sa kanto eh. Ito, pwede na tong PSG. Paano mangyari yun? Di ba? O, pang-apat, in 2018, I was introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte, and likewise tasked by the President to provide intelligence gathering involving politics, law, to Mayor Sara Duterte. Lo, abogado yun. Siya bagsak. Pare, abogado si Rodrigo Duterte, abogado si Sara Duterte. Bagsak sa pare. Napakaraming abogadong nakapaligid sa kanila. Yung bagsak sa Ikaw ang inutusan mag-provide ng legal advice kay Sara Duterte. Alam mo talagang sinungaling eh. And also, intelligence regarding politics. Ikaw na hindi pa nananalo kahit barangay chairman, ikaw ang magpo-provide ng political advice sa mga veteran politicians, mga Duterte. O ito, bilisan ko na lang po ha. We were able to register ISIP Pilipinas at the SEC with me as national convener. Madali lang yan. Kahit pumunta kahit sino sa atin sa SEC, mag-register na ako ang head ng walang ISIP Pilipinas. Oh, ayun, ikaw ang chairman nun. ano yun eh, non-stock, non-profit. Ito pa, masabi ko sa inyo, talagang mapapadagdag ka ng dosage na losartan. When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Walang nga. Sa dami-dami ng general ng Armed Forces at PNP at mga opisyal na nakapaligid sa kanila galing PMA at PNPA, ikaw na walang ranggo, ikaw ang pinag-form ng Vice Presidential Security Group. Pare, kahit colonel ako, kahit general itong mga katabi ko, hindi kami makakapag-form ng isang unit ng Armed Forces kung hindi kami inutusan ng DND. And that is the truth. Si Secretary Lorenzana noon at si AFP Chief of Staff Centino ang nag-form ng Vice Presidential Security Group para pag alis nila, merong separate unit na magpoprotekta sa Vice President. Hindi ikaw, Mr. Madriaga, ang nag-form ng VP Security Group. Ito po, last na. Colonel Nolasco, who was the head of the Presidential Security Group Training School, was my student. Yung head ng PSG school, estudyante mo, saan mo estudyante? Siya na nga ang head ng school. I was introduced, I recommended Colonel Raymond Lachica to head the VP PSG. Kahit nga general ka, magrekomenda ka, hindi ka basta papansinin agad ng PSG eh. Sino ka para mag-recommend? Insane yan. O ito, tapusin ko na dahil ang daming kalukuhan dito. O, around December 2022, at around 1:30 p.m., I stayed with Colonel Nolasco and Colonel Lachica when vehicles with 4 duffel bags of money arrived. Alam mo yung oras, 1:30, pero hindi mo alam yung araw. At around December 2022, 1:30 p.m. Ano yun? Yung buwan alam mo, pero yung araw hindi mo tanda. O, ito po. During my meeting with Attorney Man Scarpio, I was tasked to pick up money and everything. Masabi ko sa inyo, for the longest time since Vice Mayor si Sara Duterte, Mayor at Vice President, hindi nagsasama ng staff member si Attorney Man Scarpio at si VP Sara para walang conflict of interest. Private sector lang si Attorney Mans and si VP Sara kahit Vice Mayor pa lang, iba yung staff niya. Kaya kung sinasabi mo, pinagkakatiwalaan ka ng Pangulong Duterte, tapos staff ka ni Sara Duterte, inuutusan ka ng asawa, definitely alam sa Davao
at sa Malacanang na hindi totoo yun. Lastly, ito na lang ang sabihin ko sa inyo. Dahil nauuso bigla ngayong panahon na ito yung pagde-deliver ng 1 billion. Dati wala ka maririnig. Ngayon, bigla na lang si Mr. Madriaga nagdeklara, I delivered 1 billion pesos and the delivery was verified through call to me by President Duterte himself. Sa tagal po namin sa Malacanang bilang Undersecretary, Assistant Secretary, pamilya namin naging kongresista, at sa dami ng pagre-report namin sa Davao at sa Malacanang, si Pangulong Duterte po, inuutos lamang niya kina Secretary Bongo at sa PMS, pag merong tatawagan na cabinet secretary, kongresista at mga opisyal ng armed forces, Bong, patawagan si ano, sabihan ganon. Hindi naghahawak ng cellphone yan dahil matanda na si Pangulong Duterte, nakakatamad mag-type, inuutos lang yan. Para sabihin mo, nag-deliver ka ng 1 billion, tapos tinawagan ka ni Pangulong Duterte kung okay na yung delivery, putang ina mo. Oh, lastly, masabi ko sa iyo, Mr. Madriaga, ang dami mong kaso ng kidnapping for ransom, kaya ka nakakulong. Yung dinedeklara mo na San Sebastian Lo ka, ano ngayon? Grade 6 lang si Vice President nung nandun ka. 12 years old. So lahat ng claims mo ngayon, alam namin, either inventong-invento mo o pine-pressure ka para i-file mo yan sa ombudsman na final mo nung isang araw, lahat yung kalokohan. Ang ina mo. Okay. May singit ko lang, ano? Sige po. Katulad ko pareho kami ni Speaker Romualdez, mahilig sa singit eh. Yung 1 bilyong yan, naalala ko yung claim ni Montulfo na nakaiwan daw ng 1 bilyong piso si Pangulong Duterte sa Malacanang. Alam nyo, hindi naman po in-oust si Pangulong Duterte. Peaceful transition of power. Paano ka makakaiwan ng 1 bilyon? Kung Mayo pa lang, alam mo nang matapos na yung term mo eh. Kung meron may 1 bilyon granting without conceding may 1 bilyon doon, hindi may uwi mo yun. Ang tagal ng panahon para may uwi may 1 bilyon. Kung siguro, 1,000 piso, 2,000 piso, nakalimutan mo sa drawer, pwede. 1 bilyon! Alam niyo ba kung gaano karami 1 bilyon? Yung 1 milyong piso, mga ganyan kalaki, di ba? Mga 12 inches, more or less, yung haba. 1,000 ganun ang 1 bilyon. 1,000 na 1 milyon. Nakalimutan mo, hindi mo napansin. Ay, yan ang mga tiradang Ano lang, boss, 1 minute. Ito. 1 minute lang, boss. Alam mo si Montulfo, anak niya sa labas yan si Madriaga eh. Sige po natin yung 1 minute and then we'll acknowledge Dr. Lorraine. Yes po, 1 minute lang po. Alam mo ba't ako nagagalit? Una, hindi talaga kilala yan sa PSG, VP PSG, sa security detail ng Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Ang dami nagte-text sa amin sa Duterte Youth Party List. Sir, sabihin nyo nga hindi namin kakilala yan. Puro opisyal. Galing PMA at PNP. Sir, hindi namin nakilala yan o kahit kailan. Yung kaisa-isang picture niyan, nakatabi na solo si Vice President, yan yung inauguration ni ma'am, na 1,000 taga Davao audience ang nagpa-picture sa kanya isa-isa. Yun lang yun. And pangalawa, talagang ano eh, ang Duterte Youth Party List, nakakuha ng pinakamalaking boto ng ating mga pulis at sundalo, gusto lang ipaabot ng ating mga pulis at sundalo na hindi man lang namin naging kasama yan, kahit private sa armed forces, kahit patrolman sa PNP, huwag niyang sabihin na kung ano-anong claims niya sa buhay dahil kalokohan alam ng lahat ng security agencies ng ating bansa, Mr. Madriaga. Pero alam mo ba kung anong dinala ni Laila de Lima nung dumalaw kay Madriaga? Saging na saba. Alam naman po natin, di ba, judging by the affidavit that it will not stand legal scrutiny, even more perhaps psychiatric assessment, hindi rin magsastand yan. Baka nasiraan for staying under de Lima's wing. So anyway, acknowledge po natin ngayon si Dr. Lorraine Badoy. Dr. Lorraine, are you still there? Yeah, can you hear me? Okay, loud and clear po. Go. As GMA would say, hi Lorraine. Listening to Ronald, to Attorney Topacio, everybody, it's enraging, di ba? Nakakabaliw sa galit. And this is not the first time. It's been the hallmark of the Marcos presidency, yung kabaliwan na ganito, the insanity. Now, because this is an insane president, and we can talk ourselves blue in the face, as I said, no? Yung mga insertions, all of that, all the technicalities, that, parang we're talking about yung a Congress that's made of hardened criminals, no? Na inuulit pa, di ba? While this president, his idea of damage control is salita lang, puro salita. And then the most ridiculous things, because if there's anything that's very clear right now, is that Bongbong Marcos did not run to serve. He ran to steal from the Filipino people. Kung kaya ito mga na pinapakinggan natin nakakagalit, and for the past 3 years, this is what he's been doing to the Filipino people. Diba? And why is that? This is a man in the grip of a powerful substance abuse disorder. If there's anything that's very clear now, is that he's not fit to lead. He has destroyed our economy in under 3 years. And yung the amounts that we're talking about right now are staggering, nakakahina. And we know what that means. What those amounts mean, no? Is that yung mga bahay na wash out, yung mga nalunod na mga kababayan natin, yung mga nagugutom. And this is why we need to speak out, because they're not able to speak out, di ba? And if there's one thing that we also know, this could not have been possible under President Rodrigo Roa Duterte. In the end, the buck really stops with Bongbong Marcos. And apart from di ba Ferdy said, no, Attorney Topacio said that yung statement ni Zaldico, why is it heavy? It's also heavy because he's the appropriations chair. Di ba? Mabigat yung sinabi niya. So, and yet, niloloko ang Pilipino, no? Walang kahihiyan itong Marcos administration na ito. That ICI is a load of crock talaga, bullshit. Because it was created by Bongbong Marcos. His appointees, no? These are his appointees. And they will not touch Bongbong Marcos nor Martin Romualdez. And at the end of it, ang kakapal talaga ng mga mukha. Walang kahihiyan sa Pilipino. The impunity, the brazenness,
And we always go back to the privilege of having served my country under PRRD, which fortunately, no, for us, he gave us a standard. And I'm afraid that we're going to lose that outrage, and we should never lose that outrage. Isa pa yan, no? Just to look at PRRD in The Hague, yan ang ginawa ni Bongbong Marcos. It's a heinous crime, extraordinary rendition. So all in all I really just want to say, as a doctor, no, we can cure the symptoms. We can say, we'll do this, yung katulad ng ginagawa niya, no? He'll fire all sorts of people, mga undersecretaries niya, si Lucas Bersamin, etc., etc. Pero siya yung kailangan mag-resign. He has to step down. He is fully incapable of leading our country. It's like having a patient with cancer. You're going to manage the fever, the appetite loss, but in the end, it's the cancer, and the cancer is Bongbong Marcos. He is fully incapable. He is a plunderer. He is a criminal, the extraordinary rendition of PRRD, and he is a drug addict. At the very bottom of this is because he is a drug addict. His family members are drug addicts. In the real world, if you refuse a hair follicle drug test, it is the same as a positive test, and you get fired. It's the same thing now. No, so I guess that's all I have to say. It's wonderful listening to all of you. Kasi parang akala ko ako lang yung galit eh. Tsaka alam mo yan si Madriaga, yung asset natin ang sinasabi, siya yung nilapitan ni Trillanes para i-assassinate si Vice President. The Vice President knows this. So the takedown of the Vice President is so brazen, it's so shameless, the utter disregard for the Constitution. All of this is happening under the watch of a drug addict. So we should not be surprised anymore that all of this madness is happening, and that madness has to stop, and he has to step down. Bongbong Marcos has to step down now. Otherwise, he's going to bleed our country dry. He's doing it now. On one hand, he's going the rounds with all of his ridiculous statements na nagpapapogi na about good governance and about corruption, so he's so against it. But on the other hand, he's sending Vince Dizon, his alter ego, to steal from us. So nakakahiya itong president na ito. He has to step down. That is the moral obligation of our generation, not to allow any Marcos ever again. That's it. Thank you. Thank you, Dr. Lorraine, for that. May question po na pumasok dito ngayon from Dare to Us. Sa mga hindi pa po nagpa-follow ka Dare to Us, siya yung pina-follow ko if I want to understand about the budget. Kasi yun yung parang focus niya. So may question siya dito. I don't know if anyone from our panel can answer this. This is about the budget, mismong budget ng House of Representatives. Sabi dito, we would like to ask kung bakit ang budget ng House of Representatives ay walang public deliberations. No presentation of budget, like other government agencies. We would like to raise the issue of excessive cash balance of the House. According to 224 COA report, may 27.6 billion cash and cash equivalents ang House of Representatives as of December 31, 2024. In 2023, it was 18.657 billion. According to the report, it was earmarked for payment of payables already obligated and due for payment in the ensuing years. Pero po, ang total liabilities of the same COA report in 2024 is 481 million pesos only. Bakit po ang daming cash ng House? For what purpose? Yearly, there is also a realignment of funds from personal services and capital outlay to MOOEs. And on top of that, 17.324 billion pa silang NEP to GAA increase in 2025 and 10.5 billion increase in FY 2026 budget. Bakit ang dami nilang cash at bakit patuloy ang increase ng kanilang budget na walang public budget deliberations, no scrutinization, no questions? I consider this a hypocrisy on the part of the House scrutinizing other agencies pero ang budget nila hindi nangyayari sa budget nila. Anyone can answer. Actually, ganito yan, ano? The fundamental question there is, bakit walang deliberation? Simple. Ayaw nilang ipaalam sa atin. Case in point, the 2025 GAA was unconstitutionally certified as urgent. Can you imagine? Budget urgent. Anong ibig sabihin kung bakit may GAA deliberations? Kasi nga, ang legislature, ang guardian of the public purse, of the national treasury. Kaya dapat yan, binubusisi lahat. Tama yung sinabi ni Chairman Cardema. Binubusisi yan. Bakit ganito? Bakit ganon? Ito bang agency na to? Nagamit mo ba yung binigay namin sa'yo? Hindi mo pala nagamit? Bakit ka namin bibigyan ulit? Itong binigay namin sa'yo, bakit dito mo ginamit sa ibang purpose? Dapat makastigo ka, etc. Can you imagine the 2025 GAA was certified as urgent? What does certification of urgency mean? It means that you dispense with the reading, the first, second, and third readings on 3 separate days. Meaning to say, isang araw lang, pwede ba nang i-approve yung pending legislation? Anong purpose ng certification of urgency? Ha? Nagkakagulo. Di ba? Magdideclare ka ng national emergency by law. Urgent yun. Lumindol. Nagkaroon ng the big one. Huwag naman. Kailangan ipasa itong supplemental budget in one day. Ang daming natabunan, ang daming nagugutom, walang tubig, walang kuryente. One day. Pero budget? Urgent? Di ba kinall out nga si Pangulong Marcos ni Justice Leonen in his separate opinion? It is unconstitutional because you do not use a certificate of urgency on the budget which is supposed to be subjected to the longest debate. Kasi unang-una, yan ang budget ng bayan. Pangalawa, isang taon a-applyan. At number 3, billion, trillion pa nga ang involved. So, bakit maraming cash?
iniipit nila yung cash? Bakit walang public deliberation? Napilitan lang sila. Eto, kung napapansin nyo, napilitan lang sila sa BICAM. Pero kung napapansin nyo, sino ba nanood nung sa BICAM nagtsaga? Nagtsaga ako eh. Mag-a-adjourn sila. Bago magpupulong-pulong sila ron, magkukumpul-kumpul sila sa isang lugar. Hindi rin natin alam kung anong pinag-uusapan. Bago mag-re-resume, meron ng desisyon. Ila-live stream pa nila. Walang iniwan yan doon sa ICI eh. Merong guidelines for live streaming, pero umpisa nung na-create yung ICI nung September, itong taong ito, ilan ang ni-live stream na hearing? Isa! Exactly one hearing. Yun ang nangyari sa ICI. Pinaglolo ko tayo. Public daw, live stream, pero recess, private consultation doon sa bandang likod, kitang-kita naman eh. Nawawala sila eh. Nandun yung screen, hindi nawawala yung live feed, pero walang laman tong mga mesa, nandun sila sa likod. Then pagbalik nila, ayos na. Meron ng usapan. Anong klase yun? How that decision has arrived at hindi rin natin alam. So, ginagago lang po tayo. Kunwari transparent. Oo, kunyari, ay nako. Parang ICI na lahat kunyari lang puro dapat talaga ang palitan na ang yung 'di ba meron silang parang Steam yung may bagong duha 'di ba? Oo, dapat palitan na yun yung kanta ni ano eh. Ano ipapalit po? Yung kay sino to si Anthony Castello? Balat kayo pala ang pag-ibig mo. Wow. Sir Cardinal, you wanna add to this? Binganin Balat partner. Siguro, madagdag ko lang yung experience namin dyan sa house. Nung 2019, hindi agad kami nakaupo. Tapos may lumapit sa Sabi amin. mo bakit? Huwag na. Ibang nga discussion. Hindi agad kami nakaupo. Tapos may lumapit sa akin mga congressmen. Sabi, Kong na rin tawag sa akin, Kong, elect ako nun. Kong, benta nyo na lang yung Duterte Youth. Makaano pa kayo, 20 to 30 million. Sabi ko, putang ina. Hindi kami nakikipag-away para sa pera. Wala nga kami pakialam dyan sa budget sa kongreso eh. Gusto lang namin makipagdebate, magsalita, makipag-away sa mga makakaliwang grupo sa bansa. So yun ang nangyari. Pag upo namin sa kongreso, vice chair kami ng National Defense, yun ang tinututukan namin. Kaya tinutulungan namin mga kabataan Pilipino, wag ma-recruit ng NPA at ito mga taga-AFP at PNP. Tapos ang House Bill ng Duterte Youth Party List noong unang term namin, yung pagbabalik ng Anti-Subversion Law, Anti-CPP-NPA Act. Na kapag ikaw nagtatransact, nangungulekta ng revolutionary taxes and everything, lahat kayo. O ikaw politiko na nagbibigay ng pera sa mga makakaliwang grupo sa NPA, kasali ka rin. Mga ganyan. Kinakausap na naman kami ng mga ibang kongresista. Kong, pasensya na hindi kami makapirma dyan eh. Sayang yung mga butanteng mga makakaliwa sa probinsya, marami yon. May ganon. Meron naman. Ronald, okay yan. Kaya lang di kami makasuporta kasi magrarally itong mga makakaliwa sa probinsya namin Sabi ko sa mga kongresista, medyo radical kasi kami sa kongreso. Ang daming kongresista at politiko, gusto ng reservist rank sa armed forces, gusto ng arrival honor sa PNP, gusto ng rango sa Philippine Coast Guard Auxiliary, pero para pumirma ka, laban sa pumapatay sa tropa ng gobyerno, ayaw mong pumirma. Anong tawag sa ganyan? Di ba? So, layuan na naman yung ibang congressman sa amin. Nung second term namin, under Marcos administration, eto na. Kami lang ang nag-file ng pagbabalik ng death penalty by firing squad para sa lahat ng taga-gobyerno na kasali sa plunder, kasali sa mga ghost projects. Wala man lang pumirma. Kahit isa. Siyempre. Tapos hindi kami kinakausap. Tapos eto na. Pagdating ng 2024, ang dami nga nung sinasabi ko sa inyo, bagong Pilipinas Servisyo Fair. Nasabi ni Mayor Magalong, pag umattend ka, meron kang 777. 21 million. Para sa isang attendance. Sa 31 na invitation sa amin dyan, ang inyong Duterte Youth Party List, hindi namin kayang umattend. Masabi ko sa inyo, ang daming umattend, 200 plus. Hindi namin kaya umattend. Tuwing magpapadala ng invitation ng Office of the Speaker, fino-forward ko kay Congressman Pulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko, ma'am, hindi kami attend sa ganito Minsan nag-invite sa Davao pa. Davao City pa mismo. Sabi ko, ma'am, sorry, hindi kami attend kahit Davao City to. Alam ko namang sa kabilang side to. So ganyan na nangyayari. Kahit nung mismong Quadcom hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte, 14 hours mula 10 a.m. hanggang 12 midnight, Duterte Youth Party List. Hindi namin kayang hindi pagtanggol si Pangulong Duterte. Kahit sinasabihan kami ng mga kongresista doon, pare, wag kayong magsasalita dito Naka-register na kaming magsasalita. Tinanggal pa kami sa listahan. Nilapitan ko lang yung Quadcom. Sabi ko, pinagsalitaan niyo yung tatlong makabayan? Kami hindi, magwawala ako dito. Wala akong pakialam. Sinabi kong ganon. Kaya nung 11 p.m. nakapagsalita kami 1 hour before mag-adjourn. Kasi galit nga ako dito sa mga makakaliwa Bakit ang daming privileges ng mga makakaliwa doon? Tapos kami, gusto lang namin magsalita, ipagtanggol. Si Rodrigo Duterte na nakasalang sa Kongreso, ayaw kaming pagsalitain. Wala ba kaming karapatan bilang kinatawan ng taong bayan? Napakaraming Pilipino. Wala man lang boses sa Kongreso. Wala man lang magtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, magwawala ako dito pag hindi nyo pinagsalita Duterte Youth. So ganyan ang aming status sa House. Hindi kami nakikialam dyan sa mga kaperahan sa House. Medyo outsider kami. Hindi kami umaten sa bigayan ng kahit ano dyan. Kahit sabihin na, Kong, meron nga lumapit sa akin, Kong, nakaano na ako. 300 million na. Meron isa, naka 600 million, nakaka-attend lang. Duterte Youth Party List ninyo, masabi ko sa inyo, kahit piso, wala. At masabi ko sa inyo, eto sa Pilipinas, sa Pilipinas, pupunta ako sa barangay, pupunta ako sa isang bayan, pupunta ako sa isang probinsya. Tapos ang sasabihin ng mga politikong kausap ko, pare, mag-eleksyon na dito, 500, 1,000 ang bayad sa kada butante. Kailangan nyo yan para manalo. Tangina ako, iinom na naman ako ng losartan. Yung losartan sa high blood yun, boss. Sabi ko, tang ina.
bakit ganito yung mga sinasabi sa akin ng mga barangay chairman, mayor, gobernador na pinupuntahan namin? Dito na lang daw mag-invest sa probinsya nila. Akala ko pag sinabi mag-invest, magdala ng mga foreigner o mga negosyante para mag-invest ng negosyo. Ibig sabihin pala, mag-invest yung party list nyo dito na kayo bumili ng boto. Putang ina. Masabi ko sa inyo, ang Duterte Youth Party List ninyo, nanalo ng halos 2.5 na milyon na boto ng mga Pilipino kahit isa doon. Wala man lang pinili, kahit piso. Ibig sabihin, ang mandato ng inyong Duterte Youth Party List nakakuha ng 2.5 milyon na boto dahil sa paniniwala sa aming pakikipagdebate at pagsasalita para sa taong bayan. Isipin ninyo, ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, Commander-in-Chief nila si Bongbong, pero sa 150 na party list, ang number 1 sa AFP at PNP ngayong taon na ito, Duterte Youth Party List. Sinasaluduhan mo yung Commander-in-Chief mo, pero ang ibinoto mo, yung kaisa-isang party list na naghain ng impeachment para matanggal ang Commander-in-Chief mo. Ganun ang sentimiento ng ating mga pulis, sundalo, mga OFWs buong mundo. Wala kaming ma-hire kahit isang coordinator sa kahit anong bansa buong mundo dahil walang pera ang inyong Duterte Youth Party List. Kahit saan tayo magpunta ngayon, Amerika, China, Singapore, Middle East, Dubai, France, Germany, number 1, Duterte Youth Party List. Wala kaming kakilala kahit isang OFW leader. Pero ang ibinoto ng majority ng mga OFW sa lahat ng bansa buong mundo, kahit mga pulis at sundalo, under ng administrasyong ito, Duterte Youth Party List po ninyo. Ganyan ang aming paninindigan. At ngayon po, final natin sa Supreme Court, yung aming kaso laban sa COMELEC. Makikita doon ng Korte Suprema. Ang sinasabi lang ng COMELEC, meron daw kami hindi na-publish na papel noong 2018 nung nag-a-apply kami. Nakalagay sa mismong batas ng party list, the COMELEC shall publish. Sino? Ang nakalagay sa batas na magpapublish ng mga aplikante? COMELEC po. Ang sabi ni COMELEC sa Supreme Court, pwede namin iutos yan. Pwede nyo naman iutos. Wala kayong inutos, inaprubahan nyo kami. Paano namin mahuhulaan na yung one-pager na yon? Kailangan. Lastly na lang masabi ko sa inyo, sa dami-dami ng party list dyan na bumibili ng boto, sa dami-dami ng party list dyan na nangungurakot, kahit mga kongresista, may kaso ngayon, may alam ng taong bayan, nangungurakot kasama sa mga bilyong-bilyong kalokohan ngayon. May kaso ba sila? Wala. Ang tinanggal yung kaisa-isang party list na nakakuha ng 3 seats sa Kongreso, binoto ng 2.5 milyon na Pilipino, kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa kurakot sa bansa. Tayo ang pinagtulungan, tayo ang tinanggalan ng budget, tayo ang tinanggalan ng seats sa Kongreso. Pero masabi ko sa inyo, kahit wala tayo sa Kongreso ngayon, kahit sa barangay ng Pilipinas tayo magpunta ngayon, sinasabi ng taong bayan, Sir, Duterte Youth Party List po kami, binoto po namin kayo. Hindi tayo yung kahit saan ka magpunta, yan yung mga nangurakot ng bilyong-bilyong malita. Hindi tayo ganon. At dahil dyan, sa inyong pagtitiwala ng ating mga kasama sa social media, mga vloggers, at ng milyong-milyong Pilipino, kaya nabubuhay ang Duterte Youth Party List. Alam ko, makakabalik tayo sa Kongreso at putang ina lahat ng kailangan reforma dyan sa Kongreso na yan at sa ating gobyerno. Lalo na pag naging Pangulo si Sara Duterte, tayo ang magbabago ng Pilipinas. Talagang, Rob, ako talaga nanghihinayang na si Yusek Cardema ay tinanggalan ng boto sa eleksyon. Sayang na sayang, kailangan natin yan. I'll just like to go back to the question. I really believe the question is very valid and I think it really opens a lot of scrutiny dapat dito sa budget mismo ng House. Pero kasi ang manner kasi po by which it's being done, meron po kasi tayong tinatawag na parang House Committee on Accounts. No? So sila po talaga yung bumabalangkas ng mismong budget including the salaries of staff, MOOE, and many other expenditures. No? Problema lang, wala po talagang layer ng scrutiny dito dahil pagkagawa po ng House Committee on Accounts, diretso ka agad siya sa plenary, diretso ka agad for approval. So I think maganda po na tignan natin. No? I really feel that the question of their is really valid. Tignan natin kung paano ba talaga ginagawa yung kanilang budget. And I think umiiral po kasi rito yung yung parang long-held tradition sa Congress, no? Merong parang parliamentary courtesy na tinatawag na hindi na talaga tinitingnan. Which I believe in this case dapat kasi kung sila binabalangkas silang maigay yung mga programa na pinopondohan ng pamahalaan at the national level, bakit hindi natin tignan kung paano sila nagkakaroon ng pondo? I think this is really valid. May follow-up tayo, Rob, ano? Si Terry Ridon, yung accounts, di ba? Siya ang chairman. Kilala niyo si Terry Ridon, di ba? Yung may bombolya sa pisngi. No. Si Koki ba yan? Okay, sige po. Oo. Ako naman, ang comment ko naman dun sa question ni Sir Rob, the thing is, although guaranteed sa ating constitution, right to public information, access to government records, ang problema po kasi walang enabling law. Ang meron po tayo is the Executive Order number 2 na pinirmahan ni Presidente Duterte July 2016. 2 days daw, bago siya first SONA niya. So inutos niya sa pagdating sa Executive Department, sige buksan niyo lahat ng records. In fact, if I'm not mistaken, more than 1,000 requests for FOI were processed during his administration insofar as the Executive Department is concerned. Ang problema, walang counterpart from the legislative branch, no? Walang batas po na pinaiiral on how we can access records of the House of Representatives or even the Senate. Kaya yun ho ang challenge ngayon, how to access this information. Okay, so follow-up question lang din about it. Also from Dare to Ask, and anybody can answer quickly on this. Sa issue ng liquidation by certification. Alright, sabi niya, through concurrent resolution number 10 of 2011, ito po ay na-introduce ni Senator Ping Lacson.
in 2011 until now, walang publicly available information that this was repealed. In 2022, then former House Secretary General Velasco said na ang inyong extraordinary and miscellaneous expense ng House ay hindi na re-resibuhan. Attorney Rowena Ganzon, a former COA commissioner, also said the same. EME is just one of the MOOE's line item expense. According to COA report, ang actual amount minsan umaabot ng 3 to 4 times higher than the approved budget. There is also another expense like other maintenance and operating expenses or OMOE na sobrang tumataas din ang actual amount per COA. And these are eventually allocated to each member of the House. The question is, can you please confirm po kung talagang ang liquidation ninyo ay through certification lang? And which expenses ang alam natin na ganito ang practice? Masingit ko lang dyan, ano? Yung nag-file ng plunder kay Vice President Duterte, yung si Reverend Addictus at saka yung si Running Pest, among others, ay alam nyo kung seryoso sila sa confidential funds, look no further. DILG, the Remulla brothers had 1 billion, more or less, in confidential funds. 1 billion. 500 for DILG, 500 for DOJ. The Office of the President has 5 billion in confidential funds. Gusto nyong puntirihin ng confidential funds? Tingnan nyo kung saan ginamit yung confidential funds ng DILG, DOJ, at Office of the President. Okay. Sir Rob, I'd like to take this opportunity and pose a dare sa Makabayan Block. Buksan ninyo ang inyong libro. Saan nyo dinala ang mga milyong-milyong kinatiwala sa inyo ng taong bayan? Liquidate it, show by example. Pakita nyo sa amin saan nyo ginamit ang pera ng taong bayan. Diyan sa Makabayan Block. All right. So we also have here a representative from Inquirer na gustong magtanong. You can now throw your question, please. Saan? Ayun. Good morning, sir. Sorry. Maganda kung bukas yung mic. Ayun. Ayan, nakasan lang po natin. Okay lang po. Sir, sorry. Yung pong comments nyo on sa deliberation sa budget na parang inaano nyo po ay may insertions, may hocus-pocus, and ito po, sumulpot yung Ramil Madriaga. Ito po ba itinatali nyo po doon sa nabanggit nyo rin po na deadline sa February? Una, partner. Ikaw ang nakakakilala kay Mateo, hindi nakakakilala pala. Doon sa budget, hindi ko alam. Pero dito sa Ramil Madriaga, Ramil, no, boss? No? Ramil. Bigla na lang siyang lumabas ngayong Disyembre. Unang-una, ang daming pinag-uusapan sa bansa tungkol sa ghost projects and flood control projects na peke, di ba? Alam niyo yung nangyari, di ba? Meron kang 100 million kunwari na panglagay sa ilog mo. Yung DPWH, yung congressman, ang ginawa, gumastos siguro ng 5 million para hulugan lang ng simento. Pagdaan ng isang baha, nasira na, nakabara pa, kaya bumabaha sa ating bansa ngayon. So ang daming ganong issue ng corruption, kaya nga nag-lead ito sa pagkakatanggal sa DBM Secretary, DPWH, ES, Speaker, and everything. Anong inaantay ng taong bayan ng mga 4 na buwan na? Malaman kung ano nangyayari dito, bakit saan napunta yung mga pera na daang-daang bilyon, di ba? So, magpapasko na, hirap na yung mga Pilipino, lahat ng spotlight nakatutok sa presidente at sa ICI, bigla naman mayroong pang-agaw ng spotlight. Yung isang nakakulong na kidnapper, bigla na lang kinlame na, siya ay PSG, siya ay nagtayo ng VP PSG, siya ay nagtrabaho sa NBI, NSC, ISAP, and everything, at siya ay nag-deliver na 1 bilyon na tinatawagan sa direksyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga confirmation. Alam nyo, mapapainom ka talaga ng losartan putang ina Alam mo talaga hindi totoo Pero, dahil nga, kapag hindi tayo nagsalita ng ganito, baka akalain ng ibang Pilipino totoo. Pero alam naman natin hindi totoo. Yan yung pang-agaw ng spotlight ngayong Disyembre na ito, na hirap ang mga Pilipino. Kaya, baka timing lang rin, boss. Ramil Madriaga, pang-agaw ng atensyon sa napakaraming spotlight ngayon sa administrasyon, and yung kanyang statement, pinasa na sa ombudsman, baka gamitin pa pang impeachment sa 2026. So yan po yung naisip natin. Gagamitin yun. Tayo personally, ang ina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon. Dr. Kalilong, meron po kayong masabi bilang political analyst on this, sa question na yon? Yes. Actually, ganito lang naman po yan talaga. No? Yung formula, yung narrative po nitong administration na to is simply anchored on 3 Ds na tinatawag natin. No? So they simply deny, they deflect, and they disorient. No? At the onset, ang mangyayari po talaga rito, it creates a culture of distrust and dismay, especially on the public, basically. So lahat po ito na ginagawa nila, no? Especially kapag meron talagang issue na nalalabas, alam naman natin, ang ginagawa kaagad ni Claire Castro is simple denial right away. No? Talagang dinidismiss kaagad kahit merong basis at meron talagang logic. Inaalis niya kaagad talaga. And I think this is really what they're trying to do right now. The projection is very, very clear. Now, it's going to be incumbent upon us, especially tayo po na nandito, no, na nakakaunawa, nakakaintindi sa sitwasyon. Paano natin to ilalatag sa ating mga kababayan? Paano natin sasabihin na tayo ay talagang ginagawang tanga nitong administration na to? Sorry for the word, pero that's really how it is, no? Because the narrative is being spun in such a way na talagang wala tayong choice kundi tanggapin yung kanilang narrative. Pero I think right now with social media, with the power of the bloggers that we have here, talagang kakailanganin po natin lahat ng tulong para po ipaalam sa publiko talaga na itong layunin ng gobyerno na to talaga at yung gusto nilang gawin simply does not have any space in our democratic reality at the moment. Yun lamang po. Maraming salamat. Alright.
yung sa akin, a little bit of sentiment to add to that, no? Ang nakikita ko dito yung propaganda movement. Kasi kung talagang concerned, for example, yung mga groups like sinasabi nila, Pink, Yellow, Civil Society, and all of that, bakit, being part of those groups, pare, civil society, bakit mo itataon yung timing na iahain mo yan kung talagang concerned ka about transparency in the budget and also in corruption? If it's not meant to actually shade what's really happening or to deviate people's attention, tama? So yun yung iniisip ko ngayon, yung timing na ginagawa nila. Kasi kung talagang concerned ka for corruption, edi dapat gusto mo lahat ng tao tumutok at magbantay, tama? During the BICAM. Pero bakit mo itataon? Etong mga ganitong, etong mga ganitong kaso na sasabihin mo, right? So parang nagpapakita lang na walang concern sa totoong issue talaga, and they're just casting kahit ano na lang mga issue na pwedeng pag-usapan ng tao instead of a lot of people 100% focusing on the budget process. Okay, so, Sir, Yeah. okay lang po. Go ahead. Other issue, okay lang po. Yes, sir. Kay Atty. Topacio po, being the... Wag lang love life, ha? Opo, sir. Opo. Alam ko naman. Sir, being the deputy spokes po ng party, may update po ba regarding sa status ni Senator Bato? Kasi Senator Robin Hood ay sinabi, sa payo niya is huwag kang susuko sa banyaga. And how about the party, sir? Anong stand? And sabi ng DILG, alam nila kung nasaan si Senator Bato. May suporta rin po ba ang partido kay Senator Bato ngayon? Definitely. Senator De La Rosa is a ranking member of the PDP and he's one of the 3 senators. However, with respect to the legal recourses available to Senator De La Rosa, I think the best person who would be able to answer that would be his legal counsel, Attorney Israelito Torion. With respect to the pronouncements of Senator Padilla, I think we have to defer to his Chief of Staff, Attorney Philip Jurado. Pero kami po sa PDP, we condemn this latest efforts on the part of the government to neutralize another member of the opposition by again surrendering our sovereignty to a foreign entity. And the PDP is willing to extend all the assistance within its power to do in order to assist Senator De La Rosa with this problem. We are solidly behind Senator De La Rosa. Para sa amin po, isang malaking kalapastanganan sa soberanya at kasarinlan ng Pilipinas itong pinaggagawa ni Ombudsman Boying Remulla na siya ang naglilik nitong ICC warrant. Alam nyo, nakakatawa itong si Remulla, talagang double standard eh. Kapag may isang tao, katulad niyan, na si Madriaga, relax lang partner, alam ko umiinit yung ulo mo pagka na ano mo yung pangalan ni Madriaga eh. By the way, sinabi sa akin ni Yvette na talagang total na yung commitment ni De Lima kay Madriaga. In fact, she was quoted to have said in effect that she has spread her wings to let him in. Diba sinabi niya, I'm taking him under my wing. Oh, di ba? So she has spread her wings to allow Madriaga to enter. Her wings. Anyway, Ibang insertion. alam nyo, Madriaga isang tao. Ine-entertain ng ombudsman. Ha? Etong kay Martin, sinabi noon ni Diskaya, sabi ni Saldico, yun daw pera ay para kay Martin. Although hearsay yun. Okay, granted, fine. Under oath naman yung statement. Okay. Corroboration number 1, Gutesa, under oath. Nagde-deliver po kami ng mali-maleta na pera kay Martin Romualdez. Okay. Corroboration number 1. Corroboration number 2, from Saldico himself. Nagbibigay ako kay Martin at kay Pangulong Marcos mali-maleta. Corroborated yung kay Gutesa at yung kay Diskaya. Sinong may kaso ngayon? Isa lang, si Saldico. Oh, anong klase yan? Di ba? Anong klaseng ombudsman yan? Alam naman natin kasi that ombudsman owes his being ombudsman to the president na lahat ng batas ay pinilipit para lang siya ay maluklok dyan. So, what do we expect from the ombudsman? So, yan ang nagiging problema po natin dyan eh. Lahat ng institutions natin, kinokorap, pinanghihimasukan ng Pangulo. How? Yung last bastion, yung huling, sumbungan ng bayan ombudsman, nilagay pa niya, let's not mince any words, nilagay pa niya tuta niya. Kalokohan, kung may naniniwala sa inyo nung sinabi ni Boying na ngayon appointed na siya, he will do what is right, meron pong tulay malapit sa Malacanang, bebenta ko sa inyo. Mura lang po kung naniniwala kayo ron. Number 2, yung legislature, kino-op na niya. Unang-una, ginawa niyang speaker yung pinsan niya. Ginawa niyang majority, deputy ba, speaker, yung anak niya. Plus, inuutusan niya na mag-insert. One prerogative ng legislature yun. Pati judiciary, pinanghihimasukan na niya. Can you imagine? The ombudsman and the president being one in saying, bago magpasko may makukulong na. Mr. President, Mr. Ombudsman, hindi po kayo nag-i-issue ng warrant eh. Hukuman po eh. Are you telling us, kontrolado nyo rin yung hukuman na pag sinabi yung bago magpasko may warrant, teka, nakakabahala na po yan. Ha? That is very alarming. Hindi lahat po ng branches of government. Ha? Inyo ng executive, Mr. Marcos, inyo pa ang legislature, inyo pa rin ang judiciary. Bata mo pa rin na sa ombudsman. Oh, appointee mo pa rin na sa ICI. Wala na po kami pagtutunguhan. Sino pang mag-check and balance? Yan po ang nakakaalarma sa ginagawa. Number 2, another point, ito sa budget. This will be my last word on it at medyo I'm the only one standing between you and lunch. Yung sinasabi ni Professor, alam nyo tama, okay. Number 1, yung education now. Ha? For the first time, pumasok sa standard. Ngunit tingnan nyo mabuti ha, tingnan nyo mabuti. Kasi niloloko po tayo. Last budget,
Alam nyo yung pagkasniki nitong gobyernong ito. Para palabasin lamang na kunyari, last budget, ang pinakamalaki ay edukasyon, hindi yung public works. Yung budget ng PNPA, sinama nila, kinompute nila sa education, sa DILG yun eh. Hindi naman sa DepEd yun eh. Yung budget ng PMA, sinama nila sa education, sa DND yun eh. Hindi naman sa DepEd yun, pero para lang palabasin na mas malaki education kaysa sa DPWH, sinama nila yun, nung kinompute nila, okay, ito yung education, no? Nung tinignan ko, teka muna, bakit pati PMA at saka PNPA? May mga sariling departamento. Kaya tignan pa rin natin, Prof, ha? Baka pinaglululuko tayo yung mga taong yan, ha? O baka Claire Castro na naman, yung farm to market roads daw may kinalaman sa health. Okay. Sige, so, may last question pa sana ako pero mukhang ano na lang eh. A little bit of comment and then I'll ask you kung ano dapat ang i-advise natin sa mga tao as their participation na pwede nilang gawin as we close. Alright? Kasi, totoo lang, no? Kung titingnan mo dito, very quickly lang, if this budget were subjected to the same standards na ini-impose natin sa private corporations, do you think yung audit na to would actually, they would pass the internal audit? The reason why I'm asking this, because I am an executive coach to Fortune 500 mga leaders, and whenever something like that happens, usually tinatanggal kagad yung mga executives. Alright? So, can you say something about that? Prof? Simple lang po. In a parallel universe, perhaps. No? Pwede mangyari po yun. Pero nandito po tayo sa Pilipinas, sad to say, Sir Rod. No? So, mahirap po talagang mangyari yan. Even if meron tayong mga check and balance mechanisms, the COA is there, the Ombudsman is there. But true enough, no? All of this are actually being held hostage right now by the President. Sad to say, no? And nangyayari maliwanag dito yung connivance between the government at saka nitong mga progressives, kung tawagin natin mga piklawan-dilawan at kung ano naman. No? Basically, no, talagang they're trying to gang up together. They're trying to group themselves together against the most formidable candidate for 2028, none other than VP Sara Duterte. So maliwanag yung agenda. Maliwanag pa sa sikat ng araw kung ano po yung ginagawa nila ngayon. Kaya nga sabi ko kanina, no, the idea right now of the entire government machinery is really geared towards, number one, trying to ensure that corruption will still continue so that they will be able to finance. So, maisulong nila yung agenda nila, hindi lang para sa 2026, no, for the impeachment, but more importantly for 2028, no? Because let's face it, ilang buwan na lang naman technically si Marcos, no? He will be there for like 18 months at the most, no? So, magdo-double time po talaga yan, no? He will be working double time with his allies, with his cohorts, para talaga dumami pa yung kanilang kaban, no? Kasi ito yung gagamitin ng bala later on. Because I tell you this, if VP Sara will become the president later on, all hell will break loose, and these people, kanya-kanyang putakbo yan. Kaya kailangan po talaga nilang mag-secure, gumawa ng magandang exit plan. So, and I think right now, they're already laying down the foundations for that. Okay. Ako, we have always emphasized this tuwing basic membership seminar ng PDP Laban, no? If you want to be a member of PDP. Para maging maganda ang takbo ng bansa under PDP Laban, kailangan mahawakan namin ang legislative at saka executive branch. Ano ibig sabihin? Yung mga kapartido namin ang dapat mailuklok, majority sa executive tsaka sa legislative para yung programa ng PDP ang mapalaganap. Noong 2016 to 2022, isang PDP Laban member ang naging presidente. Marami rin po, no, ang nailuklok sa pwesto as USEC, as ASEC, as directors. Also, pati rin ho sa legislature. Naging maganda ba ang takbo ng bansa? It was not perfect, pero ramdam nyo ang pagbabago. As in fact, yung party chairman namin bumabaw with the highest trust rating of 91%. Itong 2022 onwards hanggang 2028, dapat suriin nyo yung mga political parties. Panagutin ninyo at tanungin nyo rin po, ano ba ang inyong mga prinsipyo? Ano ba ang inyong mga programa? Lalong-lalo na dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya dito ho namin pinapalakas ang aming partido. Kasi importante po, sino yung mga tatakbo under political parties. Kasi doon nyo malalaman, ano ba ang kanilang mga paninindigan? Lalong-lalo na ngayon sa mga issues. Ano ho ba ang lumalaganap ngayon? Hindi ho ba based on personality? Nakalimutan nyo na mo ang mga partido. Ano ba ang kanilang mga paninindigan? Pero nadidinig nyo ho ba ano ang pinaninindigan ng PDP? It is reflective of our party chairman's policies when he was in power. Kung gusto nyo pong ibalik yung ganong mga polisiya at programa sa darating ho na 2028, ngayon pa lang ho, magpalakas na po tayo, suportahan nyo po ang PDP laban ng kanyang mga programa. Alamin ninyo, ano ba ang partidong ito at kanyang mga paninindigan. Dito ho sa kapihan, makikita nyo na po ano ang mga paninindigan. Meron ho kaming spokesperson, si Attorney Ferdito Pasio, pinapaliwanag ho ang mga paninindigan sa issues. Dito pa lang ho, sa issues pa lang. Ano ang sinasabi ng ibang mga political parties? Hindi ba wala? Or at least personally, wala ako nadidinig. Pero ang PDP ho, malakas ho na naninindigan, and we fully support itong mga pronouncements ng aming party president. So, ngayon pa lang, magmasid, alamin sino po ang mga miyembro ng political parties, doon po maghusga kayo sa darating na 2028 kasi nasa kamay niyo rin po kung ano ang mangyayari pagkatapos ng mga nararanasan natin ngayon. Sige, Rob, sorry to interrupt. Bago tayo magtapos, since one of the tenets of our party is theism, our belief in a God that guides the destinies of men and nations. Bago ka magbigay ng closing, nais ko po lamang kayong anyayahan sa isang panalangin. Ito po ay panalangin ng mga inaapi para sa mga opisyal, mga namumuno na tiwali at abusado. Maiksi lamang po ito. Ito po ay salita ng Biblia na sana po araw-araw ay ipanalangin natin. Ito po ay Salmo 109. O Diyos na aking pinapupurihan, dinggin ninyo ang dahil ako'y pinagbibintangan ng mga sinungaling at masasamang tao. Nagsasalita laban sa akin. Sinisiraan nila ako at sinusugod ng walang dahilan.
nakikipagkaibigan ako sa kanila, ay kinakalaban pa rin nila ako, ngunit ipinapanalangin ko pa rin. Nagawa ko sa kanila, masama ang iginaganti nila. At sa aking nila'y galit, sinasabi nila, eto, totoong totoo po ito, ginagawa ito ng pamahalaan. Maghanap tayo ng masamang tao na kakalaban sa kanya at magsampa ng kaso sa hukuman laban sa kanya. At kapag hinatulan na siya, lumabas sana na siya ay may kasalanan at ituring din na kasalanan ang kanyang mga panalangin. Mamatay na sana siya agad at ibigay na lang sa iba ang katungkulan niya. At nang maulila ang kanyang mga anak at mabiyuda ang kanyang asawa. Maging palaboy sana at mamalimos ang kanyang mga anak at palayasin sila kahit na sa kanilang ginibang tahanan. Kunin sana ng kanyang kanyang mga ari-arian at agawin ng mga dayuhan ang kanyang pinaghirapan. Wala sanang maawa sa kanya at sa mga naulilan niyang mga anak kapag namatay na siya. Mamatay sana ang kanyang mga angkan upang sila'y makalimutan na ng susunod na saling lahi. Huwag sanang patawarin at kalimutan ng Panginoon ang mga kasalanan ng kanyang mga magulang at mga ninuno at lubusan na sana silang makalimutan sa mundo. Yan po ang ating ipanalangin araw-araw at baka sakali ay marinig ng Panginoon. Opo, lalo-lalo na yung 8. Mamatay na sana siya agad! Yun. At ibigay sa iba ang kanyang katungkulan. Hindi po ako nagsasabi niya na, yan po ay mga salita ng Biblia. Tingnan niyo po, Salmo 109. Yan po ang ipanalangin natin. Hindi po masama yan. Sasabihin nila, ba't nananalangin kayo? Hindi po. This is an imprecatory prayer. Hindi po tayo ang nagsasabi niyan. We are asking the Lord, since according to Romans 12, vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Siya ang ating hinihimok at nananalangin tayo sa Kanya na magbigay ng hustisya. Salamat po.